Luyuan, ito ba ang pinaghirapan nyo sa buong magdamag? Na ibinigay nyo? Mali ang kalkulasyon ng load-bearing wall data. Lampas sa 30% ang presyo ng pangunahing materyales. Ikaw bilang project manager ng ikalawang partido, parang nailagay mo ang utak mo sa concrete mixer, ano? Director Shen, pakipaliwanag ng maayos. Nalampas sa budget ang presyo ng pangunahing materyales. Dahil sa biglaang ideya mo kahapon ng hatinabi na palitan ang lahat ng pader ng imported na marmol. Kailangan kong baguhin ang lahat ng datos ng bigat. Nagawa ko na ang 8 bersyon. Lahat ito dahil sa iyong nakakasuklam na. Napakasimpleng aesthetic na hinihingi. Ako ay isang inhinyero. Hindi ako isang mahiwagang wish-granting turtle. Huwag mo akong sigawan. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Magpapasok ng pwedeng gumawa. Bakit ka nang agaw ng gamit ko? Nakasulat sa kontrata ng malinaw. Hindi pwedeng basta-basta baguhin ang pangunahing estruktura. Luyuan, ang swerte mo. Yung salamin na ito ay pinutol din ng hindi maayos. Kahit mamatay na ako, magpapadala pa rin ako ng legal na liham sa'yo. Ang sakit. Anong klaseng script ito? Shenman, Luyuan. Sobrang kasalanan, nagiging apo kita sa modernong panahon. Pagdating sa sinaunang panahon, kailangan ko pang makipagkasal sa'yo, o babaeng demonyo. Anong klaseng paghihirap ito sa mundo? Akala mo gusto ko ito? Tignan mo ang pangit ng itsura mo. Sa modernong panahon, hindi makabili ng bahay. Noong sinaunang panahon, hindi man lang makakain at makapaghiwalay. Agad na makapaghiwalay. Mas gugustuhin ko pang magpari kaysa makaranas ng iyong kahihiyan. Kaysa sa magdusa sa iyong kahihiyan. Ipinapaalala. Ang sistema ng sapilitang kasosyo ay na-activate. Ang kasalukuyang distansya ay higit sa 10 metro, linya ng buhay at kamatayan. Nagsimula ang mekanismo ng parusa. Anong klaseng bagay ito? Hoy! Shenman, nag-akto ka ba? Babala, ang mga senyales ng buhay ng host ay bumababa. Mangyaring agad na ibalik ang ligtas na distansya na 10 metro. Gumawa ng pisikal na kontak. Hawak kamay o yakap. Kailangan ng mga kondisyon upang ma-unlock ang kakayahang kumilos at mga kasanayan mula sa nakaraang buhay. May countdown na 60 segundo, 59 segundo. Luluyuan, narinig mo ba ang tunog na yon? Kung ayaw mong mamatay, lumapit ka dito. Ate, hindi rin ako makagalaw. 50 segundo, 40 segundo. Ay! Bakit walang kahit anong ingay mula sa binata at binibini? Pinay, pinapakinggan natin sa sulok ng pader. Anong gagawin natin? Baka naman matindi ang ugali ng may-ari ng bahay. Binabaan niya kaya ang batang lalaki sa kama. Malapit nang magbukas ang pinto ni Luyuan. Naintindihan ko na. Iwasan ang masamang paningin, hindi ba? Batang lalaki at batang babae. Wala akong nakita, Ginoo. Pinapunta ako ng ginang para tingnan kayo, ipagpatuloy niyo lang. Malamig sa sahig, tandaan mong bumalik sa kama. Tagumpay sa pakikipag-ugnayan. Nabawi ang kakayahang kumilos. Na-unlock ang pangunahing pagkakaintindihan. Ibinabahagi ang mga palatandaan ng buhay. Luyuan, saan ka ba humawak? Director Shen, maaari bang makipag-usap ka ng maayos? Ikaw ang nagpilit sa akin na hawakan ang kamay mo na parang may banta. Naghahanap ka ng gulo, hintayin mo. Wala nang silbi ang mag-away tayo ngayon. Yung sistema kanina. Sigurado ka bang naintindihan mo? Sistemang sapilitang kasosyo. 10 metrong linya ng buhay at kamatayan. Ibig sabihin mo lang ngayon. Hindi alintana kung saan ako magbanyo, maligo, o matulog. Kapag lumayo ng higit sa 10 metro, magiging katulad ng kanina. Isang walang kakayahang estado. Bakit ako, sa modernong panahon, kailangan pang bantayan at pilitin mo araw-araw? Sa sinaunang panahon, kahit sa pagdumi, kailangan pa tayong magkahawak kamay. Hindi na talaga kayang tiisin ang araw na ito. Akala mo gusto kong makita kang mag-ihi. Luyuan, pinapaalala ko sa'yo. Bago matanggal ang sistemang ito na nakakatakot. Mas mabuting magpakabait ka na. Kung magtatangka kang manamantala, may 1,000 paraan ako para gawin kang mabagsak sa kasaysayan sa panahong ito. Lene. Tignan natin kung sino ang makikinabang, hindi pa sigurado. May malaking problema ang madam ng pamilya Shen. Dinampot ng Tongli Pawn Shop sa East City. Dozens ng mga goons ang pinuntahan at pinalibutan ang Shen residence. Sinasabing utang namin ang 30,000 layang silver. Ninakaw ng may-ari ang pera at tumakas. Ngayon, gusto nilang kunin ang buhay ni Old Master Shen bilang pambayad utang. Nalugi ang pamilya ng orihinal na may-ari. Dumating na ang ikalawang partido. Bumalik ka sa bahay ng pamilya para ayusin ang mga utang. Ay! Tara, hanapin si Fang Bao. Sana itong mga nanghuhutot sa sinaunang panahon ay may alam kung ano ang ibig sabihin ng lipunan na may batas. Ding, babala.
Lumampas ng 1-0 metro ang linya ng buhay at kamatayan. Nagsimula ang parusa. Hahaha. Luyuan, sasabihin ko na ang masamang balita. Bago matapos ang sirasirang sistemang ito, tayo ay pansamantalang katuwang lamang sa isang proyekto. Ngayon ay nandito ako sa bahay. Harapin ang nagpapautang. Mabuti pang mag-ingat ka, ako ang nasa labas. Naiintindihan mo ba ang nasa loob? Ginoong Shen, ikaw ang pangunahing partido. Ikaw ang may kapangyarihan. Ngunit nais ko lang sanang magbigay ng paalala. Ang orihinal na may-ari ay isang dalagang hindi lumalabas ng bahay. Mamaya, makikipag-usap ka sa mga nagpapautang tungkol sa mga negosyo. Pagsusuri sa pananalapi. Sa tingin mo, hindi ka ituturing ng mga tao noon. Na isang halimaw at susunugin. Walang dapat ipag-alala ang isang tao tulad mo. Mas madali pang harapin ang ilang mga sinaunang usurer. Kaysa sa pagharap sa inyong mga delay. Sa proyekto. Ginoo at ginang. Masama na, sinira ng mga tao mula sa Tongli Money Exchange ang pintuan ng Shen Mansion. Pakiusap, Ginoong Wang, bigyan niyo pa kami ng kaunting palugit. Ang pamilya Shen ay nagnenegosyo sa Linan sa loob ng maraming taon. Hinding-hindi kami magkakautang at hindi magbabayad. Tama na. Tumakas ang may-ari ng tindahan niyo na may dalang pera. Ang mga seda sa bodega ay lahat bulok at depektibo. Ano ang ipambabayad niyo? 30,000 tael ng pilak. Nakasulat ng malinaw sa puting papel at itim na tinta. Ngayon, kailangan mong ipanagot ang titulo ng lupa. O narinig ko na ang panganay ng pamilya Shen ay bagong kasal ngayon. Siguradong hindi kayang ipagtanggol ng mahirap na iskolar ng pamilya Lu. Mas mabuti pang hulihin siya at gawing ikapitong asawa ng aming amo. Pwede na siguro itong ipanagot ng 5,000 tael. Sa liwanag ng araw. Puwersahang agawin ang isang babae. Ang batas ng dasong ay kinain mo na. O ginamit ng amo mo bilang toilet paper. Uy, bumalik na talaga ang bagong kasal. Hahaha, bakit? Yung mahirap na estudyante ba ay hindi ka nasiyahan? Nagmamadali kang bumalik para bayaran ang utang ng ama mo. Lene. Ang dumi ng bibig. Ikaw, nagtatangkang saktan mo ako. Huwag niyong hayaang makaalis sila. Ay. Tignan natin kung sino ang magtatangkang kumilos. Bagamat ako'y isang estudyante, mayroon din akong mga natamo. Ayon sa batas ng Dinastyang Song, ang mga nakapasok ng walang permiso ay may karapatang pumasok sa bahay. Nagalit sa anak ng may-ari. Sa mababa, 10 ulit na palo. Sa mabigat, ipinatapon sa bilangguan. Sino sa inyo ang gustong sumubok kung gaano katibay ang baton ko? O kung gaano katibay ang inyong mga buto? Lene. Ito ang talaan ng utang sa Tongli Pawn Shop ninyo. 015075, wala pang pinaka-basic na double entry bookkeeping 070. Wala pang pinaka-basic na double entry bookkeeping. Wala pang pinaka-basic na double entry bookkeeping. Single entry bookkeeping. Lahat ng transaksyon ay sunod-sunod. Walang tala ng bad debts at depreciation. Ganito ang antas ng kanilang bookkeeping. Ilalagay ito sa aming kumpanya. Kailangan nang umalis ng financial director ngayong gabi. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nakasulat ng malinaw sa itaas. Nangutang ang pamilya Shen ng 100,000 yuan noong nakaraang buwan. Sa interes, ngayon ay umabot na sa 300,000 yuan kasama ang prinsipal. Hindi mo ba naintindihan? Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang klase sa batayang auditing sa sinaunang panahon. Ang unang batas ng mga parusa sa ilalim ng Dinastyang Song ay malinaw na nagtatakda na ang interes sa mga pribadong pautang ay hindi dapat lumampas sa 6% bawat buwan. Mayroon kang kapital na 1,000,000 tael. Sa loob ng isang buwan, umabot ito sa 30,000 tael. Ang buwanang interes ay umabot sa 200%. Ito ay itinuturing na iligal na panghihiram. Walang bisa ang kontrata. Pangalawa, tumakas ang nangutang sa may-ari. Ibig sabihin, ang dokumento ay walang selyo ng tindahan at tatak ni Ginoong Shen. Sa usaping legal, ito ay kanyang personal na utang. Kayo ay pumunta sa pamilya Shen para humingi ng pera. Tinatawag itong iligal na marahas na panghihingi. Sa ikatlong pagkakataon, kahit na magpanggap ang pamilya Shen na may utang, nasa mga talaan ang mga record ng pagbabalik na may pekeng siklo. Ibig sabihin, ito ay mga pekeng libro. Ito ay tinatawag na yinyang na mga libro. Sa katunayan, ang pamilya Shen ay unti-unting nagbayad ng 8,000 tael. Ang tunay na kakulangan sa utang ay nasa 2,000 na lamang. 2 tael ng prinsipal kasama ang legal na interes. Ayos, ito ay ang malaking porselana na asul at puti na vase ng ruyaw na itinago ng aming amo. Ito ay nasa bahay ng pamilya Shen. Napakahalaga nito. Hindi bababa sa 20,000 tael ang halaga. Kasama ang utang. Ngayon, kailangan niyong magbayad kahit na ayaw niyo.
Kahit hindi nyo gustong magbayad, kailangan nyong magbayad. Ito ang tunay na kinhuha ng Ruyao mula sa nakaraang dinastya. Bago ka gumawa ng peking produkto, sana ay nagbasa ka muna ng kaunti. Ito ang unang pangunahing pagkakamali. Ang Ruyao ay isa sa 5 tanyag na bodega ng porselana sa dinastyang Song. Ang pangunahing kulay nito ay asul na asu. Walang ganitong tinatawag na kinhua. Ang porselana ng kinhua ay naging mas malawakang mature sa huli. Pinagsasama mo ang Ruyao at Xinhua. Parang pagturo sa kabayo at sinabing ito ang pinakabagong. Na para bang Ferrari ang pinakabagong modelo. Pangalawa, ang tunay na kilala sa masa ay ang pinong luwad na ceramic. May mataas na temperatura sa pagpapausok. Maganda ang pagkakabake. Matibay at makinis ang seksyon ng hiwa. Tingnan niyo itong bagay na ito. Malaki ang butas, kayang ipasok ang linga. May mga buhangin pang hindi natusta sa loob. Ang temperatura ng pagkakabake ay tiyak na hindi lalampas sa 800. Hindi ito tinatawag na porselana. Ito ay tinatawag na nasunog na luwad na ladrilyo. Ang pangatlo at pinakamahina na punto. Ito ay hindi isang buong vases. Ginawa ito mula sa mababang kalidad na pira-pirasong porselana. Ang pandikit ay gawa sa pinakuluang balat ng baboy na may halo ng abo. Kapag binasa ng mainit na tubig, agad itong magkakahiwa-hiwalay. Gamitin ang ganitong mababang kalidad na piraso ng pang-industriya na basura para sa panlilinlang. Ikaw, Partido B, ang iyong ipinasang produkto ay hindi pumasa sa pagsusuri. Kailangan kitang pagmultahin. Magbayad ng 1,000,000 na pangunahing halaga. Pagkalipas ng 1 buwan. Ako si Shenman, may utang na interes. Na ibinabalik ko sa inyo. Ngayon, dalhin mo ang iyong peking libro at basura. Agad kang umalis sa tahanan ng Shen. Kapag nagpatuloy ka sa gulo, dadala tayo ng ebidensya. At tatalakayin natin ito sa tanggapan ng mga anghel. Ayos lang, Manager Lu. Yung inspeksyon kanina, medyo nakakatakot. Hindi rin masama si Director Shen. Yung trapezoidal na account sa dingding. Akala ko nagpre-prepare ka para sa taon-taong ulat. Babala. Kasalukuyang nasa 10.7 metro. Malapit na sa threshold ng buhay at kamatayan. Paliitin mo ang distansya. Luyuan, halika na. Anong, huwag kang gumalaw. Aalis ako. Ay. Ang ganda ng relasyon ng binibini at ng lalaking may bahay. Katatapos lang nilang pabalikin ang masasamang tao. At nagyakapan ng masaya. Ay. Ay, Manner. Yuaner, mukhang iba na talaga pagkatapos ng kasal. Noong umalis, nag-aaway pa. Ngayon, ayaw nang bitawan ang kamay. Sabi na ng nanay, walang galit na dapat dalhin sa mag-asawa. Nagtatalo sa dulo ng kama, nagkakasundo sa dulo ng kama. Napaka-maalalahanin ng aking asawa. Inay, napakaklingi din ng misis. Hindi ako may iwan kahit isang sandali. Hahaha, nakayanan natin ang unang araw, Luyuan. Hindi ka pwedeng makialam dito. Kailangan nating bayaran ang utang na 10,000 tael sa loob ng 1 buwan. Nawala na ang pamilya Shen. Ang aking pagkatao ay maaaring anak ng isang magkasala. O maibenta sa isang bahay aliwan. Kahit na ang iyong asawang iskolar ay madadamay din. Ginoong Shen, talagang hindi ka nalalayo sa liye sa kahit anong usapan. Alam ko naman na kailangan kumita. Pero ang Daxiong ay hindi katulad ng modernong panahon. Kulang sa pondo, walang pondo. Kulang sa koneksyon, walang koneksyon. Gusto mo ba akong magtrabaho ng mabato? Ikaw ang magbenta ng kanta. Anong nangyayari sa'yo? Ako. Kailangan kong umihi. Uminom ako ng sobra sa bahay ni Shen kanina. Halos sumabog na ang pantog ko. Kailangan ko bang samahan pa kita sa pag-ihi? Ate, 1 metrong linya ng buhay at kamatayan ito. Nasa pinakakanlurang bahagi ng bakuran ang palikuran. Nasa hindi bababa sa 30 metro ang layo mula dito. Hindi ka sasama sa akin. Pagdating sa gitna, baka magka-stroke ako sa sobrang layo. At pagkatapos, kahiya-hiya, ihiin ko sa gitna ng bakuran. Gusto mo bang makita ang iyong partner na namatay sa lipunan? Luyuan, pinapaalalahanan kita. Kung maglabas ka ng kakaibang tunog habang nasa proseso, agad kitang kakanselahin. 10.5 metro, Luyuan. Mas mabuting ayusin mo na lang sa likod ng pinto. Huwag kang lalapit pa ng kalahating metro. Magpapahingalo tayo sa tabi ng dungguan at sabay tayong mamamatay. Naintindihan ko, naintindihan ko. Direction, huwag na kayong magmamadali. Nangangalit na ang mga kalamnan ko sa nerbiyos. CJ. Sige, oras ko na. Kailangan kong maligo. Nagpawis ako sa labanan sa conference room kanina. Nagsuot pa ako ng wedding dress buong araw. Amoy na akong masama. Hindi ako makapag-isip ng business plan kung hindi ako maliligo. Si Director Shen ay naliligo sa malaking kahoy na batya noong sinaunang panahon. Nasa likod ng screen.
Gaano ba kalaki ang silid na ito? Nandito ako sa loob. Hindi ba't maririnig ko ang lahat? Malamang makikita ko pa. Ito ay pang-aabuso sa lugar ng trabaho. Tumahimik ka at takpan mo ang iyong mga mata. At umupo sa pinakamas malayo na sulok mula sa screen. Tumingin sa dingding sa buong oras. Sa kalagitnaan, kailangan mo ring magbigay sa akin ng mainit na tubig at magdagdag ng panggatong. Kung magtatangkang sumilip, aalisin ko ang mga mata mo at gagawin itong bola ng salamin na ipapasa. Ang tubig ng Partido Y ay malamig, magdagdag ng mainit na tubig. Narito na, narito na. Tumigil, lumampas na sa limitasyon. Ibibigay ko na lang, kunin ko na sarili ko. Shenman, sinasaktan mo na ang mga manggagawa. Kapag naalis na ang sistema, siguradong pupunta ako sa labor office ng Dazong para report ang pang-aabuso mo. Tama na, tapos na ang pag-aaksaya ng oras. Ay! Simulan na natin, ang unang pagpupulong ng Dazong Partnership Project Kickoff. Naalala ko ang mga ari-arian ng orihinal na may-ari sa bahay niya. Tumakas ang may-ari ng tindahan. Ngunit ang pamilya Shen ay may isang napakagandang pwesto sa mahabang kalye. Ang Fanghua Pavilion ay dati nang nagbebenta ng pulbos at pangkulay. Gusto mong simulan mula sa tindahan ng pulbos. Ngunit sa sinaunang panahon, ang industriya ng pulbos ay kontrolado ng mga kilalang tatak. Ano ang mayaalok ng mga negosyanteng malapit ng malugi? Kailangan natin ng bagong modelo ng negosyo para makasabay. Sa sinaunang panahon, ang mga tao ay nagbebenta ng pulbos bilang produkto. Ngayon, ang binebenta natin ay emosyonal na halaga at kakulangan. Nakarinig ka na ba ng blind box? Ang sinasabi mo ba ay paggawa ng blush at face powder na ginagawang iba't ibang antas ng blind box, gamit ang curiosity ng mga babae, at ang psychology ng mga sugalero para magbenta ng mga natitirang stock? Tama ka. Maraming produkto sa stock na pangkaraniwan ang kalidad. Ngunit ang kakaibang kulay ng pangalawang klase na papel. Muling pag-impake na nahahati sa regular, lihim, limitadong edisyon, at eksklusibong mga uri. Dapat maganda at misteryoso ang packaging. Ngunit noong sinauna walang modernong makina. Paano makagawa ng mabilis ng maraming mga blind box na may ritual at mekanismo? Kailangan mong ikaw ang engineer na magpapasimula nito. Madali lang, gagamitin ko ang disenyong tenon at mortise para sa lock na blind box. Walang pandikit. Isang pindot lang, nakalok na. Kapag binuksan, may tunog na malutong. Sobrang saya sa pag-alis ng kahon. Bigyan mo ako ng kahoy. Ngayong gabi, makakagawa na ako ng mga guhit at sample. Hindi sapat ang kapal ng kahon dito. Malambot ang papel sa sinaunang panahon. Hindi kayang suportahan ang mekanismo. E di palalimin mo ng kaunti. Hindi ba't pwede namang palalimin ang slot? Huwag masyadong mahigpit ang data. Mag-iwan ng margin for error. Hindi malinaw ang linyang ito. Ate, naiintindihan mo ba ang mekanika? Kung masyadong malalim, mababali ang clip. Umusad ka ng kaunti. Sobra na ang datos. Huwag mo akong kausapin ng teorya. Kailangan ko lang ng resulta. Pumasok ka pa ng 2 unit. Hindi masyadong masikip na. Hindi na maipasok. Bilisan mo, magulat ka sa matandang babae. Ipinapaalam ko po sa inyo, Ginang. Sabihin niyo na ang Batang Ginoo at Ginang ay may napakaharmonyosong relasyon. Talagang nagpakasaya sila. Siguradong magkakaroon tayo ng malusob na apo sa susunod na taon. Ayusin na, bukas ng umaga, pupunta na ako sa karpintero sa timog ng bayan para sa packaging. 3 araw mula ngayon, ipapakita ko sa Linan kung ano ang tinatawag na modernong disenyo ng industriya. Kung ano ang ibig sabihin ng pagbagsak ng dimensyon. Sige, bukas pupunta ako sa Fanghua Pavilion para sa inventaryo. Unang istasyon, tagumpay lamang. Walang pagkatalo. Magandang gabi, Tatay E. Tumahimik ka, Aso E. Yuan. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Sinabi sa akin ng mga katulong na nag-ayos kayo ng bagong tahanan hanggang sa madaling araw. Maagang pinakuluan ng kusina ang malambing na sabaw para sa'yo. Uminom ka na agad nito para mapainit ang katawan mo at para na rin mapanatag ang loob. Kagabi, ang binata at ang binibini ay nagsaya hanggang huli ng gabi. Hindi maliit ang ingay. Palagi kaming nakaririnig ng mga ingay ng paggalaw ng mga kasangkapan sa loob. Nararinig namin ng malinaw kahit nasa labas kami. Inay, huwag ka masyadong mag-alala. Kagabi ay nag-aayos lang kami ng mga gamit sa silid-aklatan. Ayos ng iba't ibang libro at dokumento. Naintindihan ko kung gaano kahirap mag-alaga ng mga maliliit na bagay para sa mga kabataan. Maingat kayong magtrabaho. Luyuan. Sa susunod na gagamit ka ng larawan, huwag kang gagamit ng mga pandiwa ng basta-basta. Bibigyan kita ng tahi sa bibig mo. Hahaha, ate. Maaari ba itong sisihin sa akin? Ikaw ang nagpilit.
Xiao Liu, dalhin mo ang libro ng mga account at susi ng bodega. Diyos ko, anong mga industrial waste ito? Dagang bersyon ng Death Barbie Pink. Hindi nakakapagtaka na hindi ito mabenta. Kahit anong ilagay, parang nalason na. Sa sinaunang panahon, hinahanap ang kaamuan. Paano naman makakapayag ang mga dalagang mayaman? Bago tumakas si Enye, Shenfu, naghanap siya ng murang bilihin. Lahat ng dinala niya ay mga hindi mabentang pangalawang klase. 10 kahon. Ngayon kahit 1 sentimo bawat kahon, wala pa ring bibili. Bawasan ang presyo. Sa diksyonaryo ko, wala ang salitang bawasan ang presyo o magbenta ng mababa. Kahit na mahina ang kalidad ng asset, basta maayos ang pagkakabalot. Maaari pa rin itong maibenta sa napakataas na presyo. Nagawa na ng ikalawang partido ang trabaho. Gawin ang 800 pirasong pambalot ng blind box ayon sa kagabi na guhit. Gamit ang pinakamurang pinwood. Pero kailangang patingkarin ang ibabaw. Guhitan ng mga bulaklak at vines ng Fanghua Pavilion. Ang pinakamahalaga ay ang disenyo mo ng tenon at mortise na lock. Dapat ay makinis ang pakiramdam. Mahirap ang gawain ni Director Shen kung walang materyales. 800 na kahon. Kahit na mayroon akong kakayahan niluban. Isang tao, hindi matatapos yan sa isang araw. Sino bang nag-utos sa iyo na mag-isa? Si Xiao Liu, pumunta ka sa timog ng lungsod at kumuha ng 20. Mga masisipag na matatanda at mga kabataan. Ang sahod ay 30 wen sa isang araw, bayaran araw-araw. Kailangan mong gumawa ng bersyon ng sinaunang linya ng produksyon. Yine, kung hindi, ano? Taasan ang kahusayan sa produksyon. Bawasan ang marginal na gastos. Hindi ba't ito ay karaniwang kaalaman? Ikaw ang bahala sa paghahati ng mga proseso. Hatiin ang estruktura ng tenon at mortise sa 3 pinakasimpleng hakbang. Ang mga babae ay responsable lang sa paggiling at pag-assemble. Ikaw ang bahala sa huling pagsusuri ng kalidad ng pangunahing bahagi. Mapagsamantalang kapitalista. Yung paraan mo ng pagsasamantala ay talagang matatag kahit sa loob ng 1000 taon. Narinig mo na ba? May balita na ang Fanghua Pavilion ay maglalabas ng kasal na engkanto na kahon. Ang engkanto na blush na galing sa tributo ng Western Regions. Bago mabuksan, walang makakaalam ng kulay. Nakuha ang natatanging Fengqiu Huang na nakatagong bersyon. Pinturahan ito upang ang taong mahal mo ay magpakatatag. At limitado lamang sa 100 piraso bawat araw. Unang dumating, unang serbisyo. Buksan mo na. Bibili ako ng mahiwagang kahon. Huwag magmadali, ako ang asawa ng Liu Anwei mula sa kanlurang bayan. Papasok na ako. Mga ginang at ginoo, huwag po kayong mag-alala. Ito ang Fanghua Blind Box. 5 layang silver bawat isa. Hindi na po pwedeng refund o palitan. Sa 800 na kahon, 700 ay regular na klase. 9 na po ay mga bihirang klase, water red button lang. Ang pinaka-elite na nakatagong klase, Fengqiu Huang, ay 1-0 lang. 5 liang, para kang nakikipag-agawan ng pera. Kung mahal, pwede namang hindi bumili. Ang binebenta namin ay tibok ng puso at kapalaran. At higit sa lahat, natatanging karangyaan. Si Xiao Liu ay naglagay ng hourglass. Pagkatapos ng isang insenso, walang bumili. Ang mga blind box ngayon ay direktang sisirain. Bumili ako, kukuha ako ng 2. Lenwei. Fengqiu Huang. Nakuha ko ang lihim na premyo. Ang ginto na blush ay sobrang ganda. Bigyan mo ako ng 5. Gusto ko ng 1-0. Huwag mo akong agawan. Lumayo ka, bibili ako ng 1-0 leang para makakuha ng isang pagkakataon na magkuha ng box. 5 leang 1 piraso. Ngayon ay nakabenta tayo ng 100. Pagbawas ng sahod at gasto sa mga botante. Netong kita ay 480 liang. Sa ganitong bilis, matatapos ang 800 kahon. Hindi lang mapupunan ng 1-0, 000 layang na mataas na interes. Kahit paman, kikita pa tayo ng ilang libong liang. Magaling ang ginawa mo, Part Y. Yung pakiramdam ng pagbukas at pagsara ng tenon at mortise na lock. Talagang siyang pangunahing dahilan kung bakit ngayon ka naiinis bumili ng impulsively. Hinala ni Director Shen, sobra kang magpapasikat. Ang maibibigay na produkto na ikaliligaya ng kliyenteng ama ay isang karangalan ko. Pero mahal kong kliyenteng ama. Ayon sa makabagong paraan ng pakikipagtulungan sa negosyo, pamumuhunan sa teknolohiya at pamamahala ng linya ng produksyon, dapat makakuha ako ng 30% na dibidendo, di ba? Huwag mong isipin na pwede mong samantalahin ang aking lakas paggawa. Ang puhunan ay galing sa pamilya ko. Ang estratehiya ng operasyon ay ako ang nagtakda. Walang magiging negosyo kung wala ako. Ang kahon na ginawa mo ay tumpok ng sirang kahoy, maximum 0% lang. 25% o hindi ko nagagawin ang mga clip para sa iyo bukas. 15% ayaw gawin. Kung ayaw, sabay tayong magpakatamad at maghintay ng kamatayan. CJ, deal. Nakapapahiya at nakakasira ng moral. Talagang nakakapang-insulto sa kaalaman, Luyuan. Ikaw na isang marangal na tao na may pangalan. Ay naglakas loob na payagan ang asawa ng mga ngalakal na gumawa ng mga pandaraya.
Ngayon, kumakalat na ang balita tungkol sa pamilya Lu. Para sa pera, kahit mukha ay isinasakripisyo. Ngayon, ako ay kumakatawan sa angkan ng Lu. Kukunin ko ang iyong masangsang na tindahan. Ayon sa mga alituntunin ng angkan. Iyon mga kamag-anak na sobrang masama na nagnanakaw. Ama ng partido mukhang nag-umpisa na ang ating unang negosyo bilang magkasosyo. Maaga itong nagsimula. Luyuan, ang iyong ama ay isang marangal na tao at mambabasa noong siya'y nabubuhay. Paano ka nagkaroon ng ganitong walang hiya na anak? Magsasaka, mangangalakal at mga artisan. Ang mga mangangalakal ang pinakamas mababa. Ikaw, isang tanyag na estudyante, ay nakipagsabuatan sa mga mangangalakal na amoy tanso para sa mga blind box, na nanlilin lang sa mga tao. Ngayon, ang buong bayan ay puno ng chismis. Nawasak na ang dangal ng angkan ng Lu. Ayon sa mga patakaran ng angkan. Kung sadyang pabaya ka na, ang tindahan na ito at ang mga nakaw na pera, dapat pansamantalang ipasa sa pangangalaga ng angkan. Mga tao, kunin niyo ang pera at ang kontrata sa lupa. Haha! Sino man ang mangahas na gumalaw? Tiyo, ang laki talaga ng sombrero mo. Iyon anong batas ng song ang nagsasabing hindi pwedeng tulungan ng estudyante? Ang kanyang asawa sa pag-aalaga ng dote. At saka, palagi mong sinasabi na ang blind box ay nakakaloko. Pero alam mo ba kung ano ang tunay na estruktura ng blind box? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Jiuzaizi? Ano ng Jiuzaizi? Tiyo, hindi ko naman ginawa ang kahon na ito para sa negosyo. Ito ay tungkol sa pag-aaral ng mga prinsipyo ng arkitektura ng dinastyang Song at ang ikalawang batas ng thermodynamics. Tingnan mo itong clip na gumagamit ng pagkalastiko ng kahoy upang mapanatili ang balanse ng potensyal na enerhiya kapag walang puwersa na inilalapat na higit sa yield strength. Ang mga tenon at mortise ay agad na nagkakasalubong. Ito ay tinatawag na konserbasyon ng enerhiya. Kung mas malalim pa, ang proseso ng pagbubukas ng blind box ay perpektong naglalarawan ng batas ni Zhang Zhengding. Mula sa kaayusan patungo sa kabuluhan. Ito ay isang hindi maiiwasang trend ng universo. Sa pamamagitan ng praktis sa paggawa ng kahoy, sinusubukan kong tuklasin ang katotohanan ng universo. At sinasabi mong nakakasira ka ng moralidad. Hindi pa nga alam ng iyong tiyuhin ang ganitong pangunahing batas ng pisika. Nabasa mo na ba ang iyong banal na aklat hanggang sa tiyan ng aso? Huwag kang basta-basta maniniwala. Pilit na pinapaniwalaan ang sariling kasinungalingan. Kahit pa magpakita ang babae ng mamahaling peking kosmetiko na nakakaabala sa merkado. Bilang presidente ng Samahan ng Negosyante ng Pula sa Lianan, may karapatan akong ipasara ang tindahang ito. Ipapasara ko ito basta't ikaw. Si Chairman Lu, tama ba? Kung hindi natin isali ang angkan, mula sa pananaw ng negosyo, maganda. Balikan natin ang inyong modelo ng negosyo. Patawarin niyo ako sa aking sasabihin. Ang pangunahing lohika ng inyong negosyo ay mali. Napakaiisa ng produkto sa hanay. Kulang sa pangunahing depensa. Hindi rin kayo makapagbibigay ng emosyonal na halaga sa mga customer. At hindi rin kayo nakabuo ng isang ganap na siklo ng negosyo. Yung sinasabi ninyong pagnenegosyo ay para lang sa tradisyonal na merkado na nagsasapawan sa sarili. Anong laban sa loob ng siklong ito? Tama, hindi mo talaga mahawakan ang mga pain points ng mga gumagamit sa mas mababang antas. Hindi sapat ang detalye. Ano ba ang ginagawa natin? Sa pagbuo ng mga bagong merkado, lumikha ng bagong larangan ng pagkonsumo. Ano ang blind box? Ito ay sa ilalim ng bagong senaryo ng pagkonsumo. Gamit ang pinakamaliit na posibleng produkto upang subukan ang kaisipan ng mga gumagamit. Nagbago na ang panahon ni Chairman Lu. Ang iyong prinsipyo sa pamamahala ay hindi na umabot. Ang ritmo ng pag-unlad ng kalakalan ng dinastyang Song. Kung magpapatuloy ito, hindi lamang mawawala ang bentahe sa unahan. Maaaring tuluyan pang maalis sa buong larangan. Hindi mo ba naiisip ang kakulangan sa kalidad ng produkto? Hindi mo ba pinapabuti ang supply chain? Hindi mo ba pinapahusay ang karanasan ng gumagamit? Sa halip ay nagdadala ng tao sa mga kakumpetensya. Pang-agaw ng ari-arian. Hindi mo ito pinapanatili na maayos ang industriya. Ipinapakita lamang nito ang iyong kakulangan at maikling pananaw sa merkado. Kung nasa kumpanya namin ito, isang tao na katulad mo na walang pangkalahatang pananaw at kakayahang umangkop, ay tiyak na tinanggal na kita sa unang araw ko pa lang. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ng malaking kapatid na dalaga ng pamilya Shen? Hindi ko maintindihan pero ang galing naman. Ano bang ibig sabihin ng closed-loop pain points? Parang nakakatakot na napakahusay na kakayahan. Ikaw. Anong ikaw, tiyuhin mo? Libre kang bibigyan ng malalim na konsultasyon sa negosyo ng aking asawa. Hindi ka man lang nagpasalamat. Magsimula ka ng mag-optimize ng supply chain. Huwag na kayong magpahiya dito. Tama na. Sige, kayong mga asong lalaki at babae, maghintay kayo sa akin. Hindi pa panahon para sa inyo na maghasik ng gulo sa Yanzi Merchants Association ng Linan. Papatayin ko ang inyong supply channel. Tingnan natin kung gaano pa kayo kasaya bago kami umalis. Ginoo at ginang. Parang mga Diyos kayo na bumaba sa lupa. Nakaalis si Chairman Lu sa isang iglap sa mga sinabi.
Maganda ang pakikipagtulungan, Manager Lu. Mukhang kapani-paniwala ang teoryang pisikal na yon. Talagang kahanga-hanga ang jargon ni Director Shen. Mukhang naguguluhan na ang matandang iyon sa huli. Siguradong maghahanap siya ng diksyonaryo sa loob ng kalahating buwan. Hahanapin kung nasaan ang granularity. Huwag masyadong magalak ng maaga. Ngayon, kumita ng halos 500 tile. Pero ang 800 na piraso ng basura sa blind box ay tatagal ng 3 hanggang 5 araw sa pinakamarami. Nagbigay ng matinding pahayag si Lu Changgi. Tiyak na makikipag-ugnayan ang mga negosyante para putulin ang supply ng mga hilaw na materyales. Walang magandang pampaganda. Ang blind box ay magiging purong panlilin lang. Hindi ito tatagal ng matagal. 1,000,000 tile na mataas na interest mula sa Tongli Money House. Wala pang 1 buwan bago mag-expire. Bumibili lang ng pampaganda. Kahit nabunutin ang lahat ng buhok ng mga babae sa linan. Hindi pa rin sapat ang halaga na ito. Mabilis ang kita sa magaan na industriya. Ngunit manipis ang kita. Kung gusto mong kumita ng malaking kita sa maikling panahon, upang makamit ang pag-akyat sa antas ng lipunan, kailangan ng malaking kapital. Tatay ng partido kailangan natin ng real estate at infrastruktura. Ang bagay na ito ay laging may pinakamalaking kita sa kahit anong dinastya. Nabaliw ka na, hindi nga tayo makabili ng magandang lupa. Kailangan ng real estate. Bakit bibili ang mga tao sa song ng iyong produkto? Hindi nila kailangang bilhin ang aking produkto. Bumili lang ng semento. Pupunta ako sa timog ng lungsod para hanapin ang karpintero. Napansin ko ang helohya ng linan. Sa labas ng lungsod, ang bundok ng Phoenix ay puro di kalidad na limestone. Sa paanan ng bundok ay may malawak na lupaing luwad. Ito ay napakagandang likas na materyales para sa paggawa ng semento. Kaya mong gumawa ng semento. Ako ay isang mataas na antas na inhinyero ng lupa. Kung may limestone, clay at uling ka lang, gagawa ka ng luwad na pugon. Kahit mano-manong durugin, kaya mong durugin ang disintegrated na bato. Sige, hindi na tayo magbebenta ng Rauje. Bukas ilalabas ko na ang grid. Para makalikom ng puhunan, bibili ako sa labas ng lungsod ng pinakaburang lupa para magtayo ng pugon at magluto ng semento. Gusto kong magtayo sa daming ang unang mataas na end na gated community. Sa malaking syudad. Mag-ingat ang ikalawang partido sa distansya sa trabaho. Yung unang partido, ikaw ang unang humawak ng kamay ko. Sa anak ng nagbebenta ng tindahan. Mag-ingat ka talaga, huwag magpadalos-dalos. Dahil ito ay pamanang negosyo ng pamilya Shen. Kahapon lang ay may pag-unlad. Bakit ngayon ay kailangan ng ibenta? Ang orihinal na yugto ng akumulasyon ng kapital ng Xiao Liu. Ang muling pagsasaayos ng mga hindi magandang asset ay kinakailangan. Kahit gaano pa kaganda ang lokasyon ng Fanghua Pavilion. Kung walang pangunahing linya ng supply, ito ay parang mainit na patatas na dapat iwasan. Pakiusap, dalhin si Liu Yuanwei mula sa silangan ng lungsod. Matagal nang inggit siya sa tindahan na to. Napagbili ang 50 ektaryang lupang walang laman. Sira ang ulo, sigurado na ang batang may-ari at ang may-ari ng bahay. Dahil sa panghihimasok ng Tongli Pawn Shop. Haha! Pinakamataas na nilalaman ng karbonato, tunay na apog na may mataas na kalidad. Kasama ang perpektong silicate aluminum clay. Dadi ng kontratang partido. Hindi lang tayo makakagawa ng semento, kundi makakagawa tayo ng pinakamataas na uri nito. Huwag masyadong ma-excite, ikalawang partido. Nabili ko na ang lupa. Naaprubahan na rin ang pera. Kailan natin makikita ang aktwal na produkto? Agad-agad. Pumunta si Xiao Liu para mag-recruit ng 100 na malalakas na manggagawa. Bayad ang sahod araw-araw. Kasama ang 2 pagkain ng kanin. Gagawa ka ng lupaing pugon para sa akin. Hehe. Hehe. Luyuan, malapit na akong maluto. Matagal nang naubos ang sunscreen. Kung magpapatuloy pa akong masunog. Gusto kong maging si Bao Qingshan mula sa sinaunang panahon. Ginoong Shen. Ang pagsisiyasat sa mga batayang unit ay isang kinakailangang kurso para sa bawat kwalipikadong leader. Kung sobrang init, tumayo ka sa anino ko. Umalis ka. Halika. Ile, naglalaro ng misteryo. Ginoong Shen. Nagsakripisyo kayo ng lahat para makagawa ng putik. 7 araw na lang bago ang pagbabayad. Hindi mabebenta ang putik na ito. Maghintay na lang kayo na maging alipin. Gamitin ang lahat ng lakas para basagin ang pader na ito. Kapag nabasag, bibigyan kita ng 100 tael na gantimpala. Lanan.
Banal na lupa. Ito ay hindi natatakot sa tubig at apoy. Isang lupa na hindi tinatablan ng mga espada at baril. Kung gagamitin ang bagay na ito sa pagtatayo ng mga pader ng lungsod at mga dam, ano ang ikabahala ng Daesong sa mga panlabas na banta at mga pagbaha? Paano ito posible? Ang pamilya Shen ay hindi lamang hindi mababangkarote, kundi hawak pa ang isang bundok ng ginto na kayang magpabago sa mundo. Ama ng partido A. Kung maayos ba ang kalidad ng paghahatid? Ang galing dahil naitayo na ang pundasyon. Ngayon ay ipapakita namin sa mga sinaunang may-ari ng lupa kung ano ang tinatawag na modernong pagbebenta ng real estate na may mas mataas na antas. Kayo po, mga Ginoo, ay narito ngayon upang makita ang isang bagay na makakaapekto sa paraan ng pamana ng inyong pamilya. Ay! Anong napakagandang lugar ito? Ang disenyo ng gusali. Hindi pa ako nakarinig ng ganito. Kayo pong lahat, pakitanaw. Ito ang Phoenix Mountain Villa na malapit ng simulan ng Shen Corporation. Ang buong villa ay gagamit ng aking eksklusibong ginawang Jinggang Divine Soil para sa konstruksyon. Ligtas sa sunog at nakaw. Hindi matitinag. Unang bagay ay ang pagiging pribado at karangalan. Isinara ang buong bayan sa pamamahala. May kasamang 12 oras na profesional na security patrol. Mahihirapan ang hindi may-ari na makapasok. Ikalawa ay ang pinakamataas na liwanag at ginhawa. Lahat ay gumagamit ng malalaking salamin para sa liwanag. May pribadong hardin ang gusali. Ikalawang palapag na may teras para sa pagmamasid ng mga bituin. Ang ikatlo at pinakamahalagang punto, ang makatira sa Phoenix Villa, ay mga pangunahing tao sa linan na hindi mayaman ay mahalaga. Ang inyong kapitbahay ay ang gobernador, at isang malaking negosyante ng asin. Ang inyong mga anak ay lumalaki kasama ng mga makapangyarihan. Sa parehong bakuran, hindi lang ito binibili mo, kundi pati ang koneksyon ng pamilya na hindi nagkakasira-sira sa loob ng isang siglo. Ginoong Shen, magkano ang isang bahay na ito? Ako na ang bahala. Gusto ko na ang agad na unit. Pasensya na, ang Phoenix Mountain Villa ay kasalukuyang nasa ilalim pa ng pundasyon. Walang available na ready house. Hindi ka pa nakapagtayo, anong ibebenta mo? Ito ay tinatawag na presale ng mga bahay na hindi pa natatapos. Sa unang yugto, maglalabas lang kami ng 20 limitadong villa. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 20,000 liang na pila. Magpirma tayo ng kontrata ngayon. Kailangan lang magdeposito ng 30% o 6,000 liang na pila. Sa loob ng 6 na buwan, babayaran ang natitirang halaga kapag handa na ang bahay. Kung hindi maibibigay ang bahay sa loob ng 6 na buwan, babayaran ko si Shenman ng doble kasama ang interes. Magbabayad ako ng deposito. A-reserve mo ang gusali isa para sa akin. Umalis ka, gusto ko yung may tanawin ng lawa. Sino ang may lakas na agawin ito sa akin? Makikipaglaban ako sa kanya. Ikaw ang nagdadala ng galit sa akin. Ginoong Wang, ito ay 10,000 yuan kasama ang interes. Malinaw na malinaw. Sa pamamagitan nito, ipapaalam ko rin sa iyong nakatago sa likod. Sa hinaharap sa Lian and Few. Huwag mo na sanang saktan ang mga tao, huwag mo sanang saktan ang aking kontrol. Masaya ba ang pagbawi ng panig G? Ang panig A, ang tatay na may kapangyarihan. Sasamahan kita. Mas masaya talaga kaysa gumawa ng ini sa modernong panahon, haha. Hahaha. Walang kasalanan ang karaniwang tao. Ang pagkakaroon ng yaman ang kasalanan. Mahigpit ang mga antas ng lipunan sa dinastyang Song. Wala tayong anumang batayan. Hawak ang mahigit sa 10,000 tile. Tayo'y parang masarap na karne na gustong-gustong makuha. Kailangan natin ng isang payong pangproteksyon. Isang bagay na kahit ang mga pangunahing samahan ng negosyo ay hindi madaling galawin ang ating proteksyon. Ang gobernador ng Linan ay nagre-recruit ng mga negosyante para ayusin ang malaking dam sa Qiantangjiang. Kailangan mong kunin ang negosyo ng TOB. Mga proyekto ng gobyerno. Tama. Ang pinakapayak na anyo ng mga negosyante sa sinaunang panahon ay ang mga negosyanteng may pulang sombrero. Basta tulungan ang gobernador na ayusin ito. Tungkol sa mga proyekto sa kabuhayan ng mga tao ang mga dam. Direktang makikinabang ang Shen family sa gobyerno. Sino ang mangahas na gumawa ng masama sa likod? Ang pagkukumpuni ng dam ay ang aking pangunahing gawain. Ngunit hindi madaling lapitan ang proyektong ito. Walang malalaking makina sa sinaunang panahon. Mabilis ang agos ng ilog Qiantang. Ang tradisyonal na pamamaraan ng pagtatapon ng bato at pagtayo ng mga poste ay hindi tatagal ng ilang taon. Kapag hindi pumasa ang kalidad, pwede kang mawalan ng ulo. Kaya kailangan kita itong mataas na civil engineer para sa tiyak na teknikal na suporta. Kailangan makuha ang kontratang ito. Kalahati ng kita.
Ano, handa ba ang ikalawang partido na tanggapin ang malaking order na ito? Nagsalita na ang unang partido. Kahit nabuksan ko ang kabaong ni Newton, kailangan din nating iguhit ang mga plano para sa'yo. Ibigay mo sa akin ang datos ng daluyan ng tubig ng luyuan. Mali ang sukat ng mga pintuan sa modelo. Kailangan nating ayusin ang sukat ng mini na modelo. Ang lapad ng seksyon ay 3 dangkal. Ang anggulo ay 45 degrees. Tinatayang bilis ng daloy ay 5 cubic meters bawat segundo. Tama, huwag gumamit ng purong langis para sa simulation ng daloy ng tubig sa modelo. Masyadong makapal ang viscosity, hindi makalabas ang turbulent flow. Magdagdag ng kaunting alak para mapalabnaw. Noted. I-recheck mo ulit ang stress analysis ng drawing no. 3. Ang gobernador ay isang civil official. Hindi niya maintindihan ang masyadong komplikadong mekanika. Maglagay ng malinaw na visual na anotasyon sa tabi ng mga diagram gamit ang simpleng pananalitang Tagalog. Sapagkat ito ay magbibigay ng paliwanag. Lanan. Mga Ginoo. Ang malaking dam ng Kiantangjiang ay matagal nang hindi naayos. Sa panahon ng ulan, madalas itong nanganganib na bumigay. Ako'y humihingi ng mga mabuting mungkahi. Ngunit ang mga inirekomenda ninyo ay pawang mga luma at paulit-ulit. Itaas ang dam. Magdagdag ng mga kahoy na poste. Mahal na gastos. Hanggang sa pagpapabuti lang, hindi ang ugat. Walang makapagbibigay sa akin ng isang planong ikagulat ko. Panginoon, magpatawad. Ang pagtutustos ng tubig ay isang bagay na pinag-isipan ng buong kasaysayan kahit na ito ay mahirap. Nais kong ialay ang buong yaman ko. Mag-recruit pa ng mas maraming manggagawa. Gamitin ang pinakamatibay na asul na bato upang magtayo ng dambana. Tiyaking walang kapintasan. Gumamit ng batong berde sa pagtatayo ng dam. Hindi lamang ito nagdudulot ng hirap sa tao at gastos, kundi wala ring tibay. Kapag humarap sa isang siglong pagbaha, agad itong guguho at magwawasak. Sino ka? Sa harap ng hukuman, paano maaaring payagan ang isang babae na magsalita ng ganito? Ako si Shen Man, namamahala sa Shen Merchant Company. Ito ang aking kasosyo. Pangunahin na inhinyero, si Scholar Luyuan. Narinig ko na nag-aalala ang dakilang tao tungkol sa pagbaha. Kami ay nag-aalok ng 100 taong plano para sa matibay na dam. O, 100 taong matibay na dam. Malaki ang tono. Ano ang nakatakip sa pulang tela? Panginoon, ito ay ang eksklusibong panoramic simulation sand table ng aming Shen na negosyo. Wow! Detalyado at tumpak na pagkopya ng topografiya ng matibay na dam. Direksyon ng daloy ng tubig. Panginoon, pakitingnan. Ang tradisyonal na pamamahala ng tubig ay nakatuon sa pagsasara. Ngunit ang tubig ay walang tiyak na daloy. Kapag pinigilan, lalo itong nagiging mapanganib. Ang pangunahing layunin ng plano ng Shen ay ang pagsasama ng pagsasara at pagpapaluwag. Ekolohikal na saradong sistema. Sa gilid ng pangunahing dam ay may itinatag na mga antas ng lugar para sa pag-agos. Kapag umabot ang antas ng tubig sa babala, bubuksan ang gate para sa pag-agos. Ipinapasok ang mga abandonadong mabababang lupa. Ang mga mabababang lugar ay nag-ipon ng putik. Sa susunod na taon, magiging masagana itong lupain. Nakapag-ayos na ng agrikultura ng Shaofu. Ito ay tinatawag na pagbibigay ng kapangyarihan sa pundasyon ng Great Song. Miao-miao, pinabuti ang mga pagbaha sa pamamagitan ng irigasyon. Ngunit kayang tiisin ng pangunahing dam ang mga pagbaha. Dito na papasok ang matibay na teknolohiya. Ginoo, sa pangunahing dam, hindi tayo magtatapon ng bato o maglalagay ng mga poste. Gamit ang eksklusibong konkret na ginang water ng Shen. Kasama ang bigat na arko na dam. Ang ganitong estruktura ay kayang ipasa ang malaking pahalang na puwersa ng daloy ng tubig. Sa pamamagitan ng arko na mekanika. Ipinapasa ito sa matibay na mga bundok sa magkabilang panig. Mas nakakatipid ng 3 bahagi ng material. At mas matibay sa pagtanggap ng impact. Higit sa 10 beses kaysa sa tradisyong berdeng bato na dike. Sining ng mga Diyos. Talagang ito ay isang sining ng mga Diyos. May ganitong magandang plano. Walang dapat ipag-alala ang Lin-an sa pagbaha. Shen Man at Luyuan. Ang gawain ng pagtatayo ng mga dam. Ay buong kapangyarihang ipagkakatiwala ko sa iyo, Shen na negosyo. Mahal na Ginoo, napakatalino mo. Sobrang saya ko ngayon habang nanonood sa pabrika. Sa mukha ni Luchang na parang kumain ng dumi. Mas masaya pa kaysa sa pagkuha ng buong taon na bonus. Ang kakayahan ni Director Shen sa Yili ay hindi pa rin nagbabago. Yung linya niyang pagbibigay ng kapangyarihan sa pundasyon ng Great Song. Halos napaniwala ang gobernador na gawing guro siya sa harap. Huwag kang magpanggap, ang iyong mga guhit sa mekanika ang tunay na kompetitibong bentahe. Anong tinitingnan mo, nahulog ka sa akin? Huwag kang magpa-impress, tinitingnan ko ang ating bansa. Hintayin nating matapos itong proyekto. Magiging pinakamalaking pinansyal na pondo sa konstruksyon ang Great Song.
Ding, nakitang may abnormal na pagbabago sa tibok ng puso ng host. Tumaas ang antas ng hormone secretion. Tumaas ang bond value. Sino ang tumaas ang hormone? Kung magpatuloy ang paglabag sa sistema, mag-ingay ako at babasagin kita. Inaantok na ako, matutulog na ako. Hey, Shenman. Dahan-dahan ka lang tumakbo. 1-0 metro, linya ng 1-0 metro. Luyuan. Lanan. Sa nakakapagod na sinaunang panahon na ito. Nandito ka bilang ikalawang partido. Talaga, ayos lang din. Matulog ka na, Daddy Eo. Kailangan pa nating pumunta sa site bukas para magbuhat ng mga bato. Heha. Huwag magpabaya sa pag-aayos ng template ng dam 3. Mali ang proporsyon ng buhangin at bato doon. Sobra ang tubig, mabigat at ha. Nakita niyo na ba ng maayos? Yung batang babae mula sa pamilya Huang at ang mahirap na scholar. Ay talagang hindi na kami bibigyan ng pagkakataon. Talagang pinagawa nila ang bakod ng ilog. Kasama ang koneksyon sa gobernador. Sa hinaharap, may boses pa ba tayo sa negosyo sa Linan? Chairman Lu, anong sa tingin mo ang gagawin natin? Ang tinatawag na semento ay hindi kundi abo mula sa nasunog na uling na hinaluan ng buhangin at bato. Putulin ang mga sangkap. Ang kanilang pugon ay isang basurahan. Tama, ang ibinigay na panahon ng gobernador ay 3 buwan lamang. Ang pagkaantala sa paghahatid ay magdudulot ng problema sa panahon ng pagbaha. Ayon sa batas ng Dinastyang Song, ito ay parusang kamatayan at pag-aari ang kaparusahan. Paalalahanan ang lahat sa ibaba. Mas mabuting magbayad ng penalty kaysa magbenta ng kahit 1 kilo ng karbon o buhangin sa pamilya Shen. Magsasayang pa ng malaking pera para kumuha ng mga takas na tao. Aba, Ginoo, may masamang balita. Sa silangan ng lungsod, sa bodega ng karbon. Sa kanluran ng lungsod, sa buhanginan. Mas mabuting magbayad ng 3 beses na deposito kaysa sa isang panig na bawiin ang kontrata. Nakatigil na ang mga hilaw na materyales. Nakatigil na ang pugon sa loob ng kalahating araw. Paano nangyari ito? Kahit na isang kumpanya ang hindi tumupad sa kasunduan. Imposible namang lahat ng lungsod ay hindi tutupad. Hindi lang iyon sa daan papunta sa site. Biglang may mga nakamaskarang tulisan na naglagay ng hadlang. Ang mga karito ng bato mula sa lalawigan ay nabasag. Nasaktan pa ang ilang dosenang manggagawa. Ngayon ay natatakot na ang mga manggagawa. Nagmamadali silang humingi ng sahod at umuwi. Sinasabi nilang hindi na nila kayang gawin ito. Itong grupo ni Lu Changgi ay mga walang prinsipyong kapitalista na hindi kayang makipagkumpetensya ng tuwiran. Kaya't gumagamit ng maruming taktika ng mafia. Ilang araw na lang ang natitira sa proyekto. Oras na nauna ang progreso. Ngunit ngayon ang pangunahing dam ay nasa pinakamahalagang yugto ng pagbuhos. Kailangan ng malaking dami ng buhangin at bato at tuloy-tuloy na supply ng halo. Nawala ang mga hilaw na materyales. Nawawalan ng mga manggagawa. Hindi lamang hindi makakasabay sa panahon ng pagbaha. Ang naunang ibinuhos na katawan ng dam ay maaari ring magdulot ng nakamamatay na panganib dahil sa mga bitak. 20 araw na lang bago ang panahon ng pagbaha. Pasensya na, Luyuan. Ako ang nagmadali at masyadong ambisyoso. Akala ko kapag nakuha ang proyekto mula sa gobyerno, madali na lang ang lahat. Minamaliit ko ang pagsalungat ng mga lokal na makapangyarihan. Ngayon, ako ang nagdala sa atin sa matinding sitwasyon. Tinitignan ako ni Shenman. Kaming dalawa ay mga kasosyo sa modernong panahon. Kung bumagsak ang buong proyekto, hindi pa kita nakitang matakot. Isang grupo ng mga sinaunang taga-bundok. Gusto pa rin nilang ipilit sa atin na sumuko. Na-detect ng ding ang banta sa buhay ng host. Na-activate ang lihim na mekanismo. Nabawasan ang limitasyon sa 1-0 metro mula sa buhay at kamatayan ng 50%. Pinalawak hanggang sa 100 metro. Binabati kita sa pag-unlock ng Ultimate Industrial Machinery Blueprint Library. Makakakuha ka ng heavy equipment construction plans na lagpas 300 taon. Lampas sa kasalukuyang panahon. Nakita ko na. Kulang ang tao. Gamitin na ang makina. Hindi makapasok ang mga raw materials. Kaya gagamitin na lang natin ang lokal na materyales. May 20 araw pa ang partido bago ang panahon ng pagbaha. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Sa loob ng 3 araw. Gawin mo ang mga halimaw na ito sa isip mo. Nandyan na ang mga plano. Hindi mo pa rin magagawa. Isusulat ko ito ng baligtad. Bumangon si Xiao Liu at tawagin ang natitirang tao. Luman ang bakal na karwahe at kawali sa lugar ng konstruksyon. Tanggalin mo lahat ng lubid na gawa sa abaka. Sabi ng espiya, tuluyang itinigil ang trabaho sa lugar ni Shen, hahaha. Yung mga tao sa loob, nagtatago tulad ng mga pagong, ayaw lumabas. Sa loob ng 3 araw, pupunta ang gobernador para inspeksyonin ang progreso. Gusto ko mismo silang makita.
Paano sila pinilit na isakay sa kulungan? Ginoo, Gobernador. Aking narinig na ang negosyo ni Sheng ay seryosong nagpapabaya kamakailan. Lahat ng manggagawa ay tumakas na. Malapit na ang panahon ng pagbaha. Kung sakaling may sira ang dambana, ito ay isang napakalaking usapin na maaaring magdulot ng pagbagsak ng lungsod ng Linan. Iyan kung talagang magpapabaya sila sa oras ng trabaho. Ako mismo ang magpaparusa sa kanila sa harap ng ilog. Hiya. Ano ang halimaw na yon? Bitawan. Ito. Pasensya na, Pangulong Lu. Nabigo ko kayo. Pinutol ninyo ang aming buhangin at bato. Kaya't nagpasimula kaming magbukas ng bundok at magpabagsak ng bato. Pinalayas ninyo ang aming mga manggagawa. Kaya't gagamitin namin ang dalawang makinaryang ito bilang kapalit. Ginoong Gobernador. Natapos na ang pangunahing dam ng No. 3 sa dike ng Kiantang River at nakumpleto na ang tuktok. Ang kasalukuyang progreso ng proyekto ay hindi na antala, kundi nauna ng buong 1-0 araw. Magandang may ganitong pambihirang kasangkapan. Walang dapat ipag-alala sa pagbaha. Shenman at Luyuan. Nakapagbigay kayo ng napakalaking kontribusyon. Tawagin ang tao. Sinasadyang hadlangan ni Lu Changgi at iba pa ang malaking proyekto sa irigasyon. Nais nilang magdulot ng pagbaha at pinsala sa mga tao. Huliin sila. I-lock sa kulungan. Kinuha ang lahat ng ari-arian. Sa pagkakataong ito, salamat sa iyo, ikalawang partido. Hindi ito sa pilitan ng sistema, ito ay isang limitasyon lang, ako ay. Nais lang kitang mahawakan ng simple. Dito dati ang pinakamalaking opisyal na restaurant. Noong nakaraang buwan, nasunog at naging gulo. Nagmamadali ang gobyerno na makaalis. Kahapon, ginastos ko na ang 80,000 tael na pilak para sa lupain na ito. Kasama na ang ilang kalye sa paligid mo. Ang 80,000 tael ay galing sa emperador ng Linan. Sobrang luho naman ng iyong panig. Anong balak mong itayo sa ganitong kalaking lupa? Magtatayo ng palasyo. Ano bang halaga ng palasyo? Gusto kong magtayo ng isang hayop na kakainin ang buong lungsod. At mauubos ang pera ng mga tao. Ang unang malaking commercial complex sa Song na nagsasama ng pagkain, libangan, at shopping. Isang negosyo na pinagsama-sama. Negosyo na pinagsama-sama. Tama, sobrang dispersed ng negosyo noon. Bumili ng roge sa silangan ng lungsod. Kumain sa silangan ng lungsod. Kailangan pang pumunta sa timog ng lungsod para manood ng palabas. Gusto kong ipunin ang lahat ng mga nangungunang negosyo sa isang gusali. Gusali ng mga kalakal at pampaganda. Ikalawang palapag, mamahaling kainan at tea show. Ikatlong palapag, teatro at auction house. Gusto kong pumasok ang mga customer nang hindi nauubos ang kanilang huling sentimo. Talagang ayaw nilang umalis. Kaya kong gawin itong core na haligi ng suporta gamit ang bakal at semento. Malaking kahoy na may kasamang tenon at mortise bilang girder. Sa gitna ay binutas para gawing inner courtyard na may liwanag ng araw. Sa ibabaw ay pinapuno ng makinis na mika at salamin na transparent. Kahit na may dalawang kamay na ginagawang pulley para itaas at ibaba. Para lamang sa mga na kliyente. Perpektong konstruksyon, ipapasa namin sa iyo. Para sa pag-akit ng puhunan, ako ang bahala sa pagsimula. Libre ang renta, sisingilin lang namin ang komisyon. Ito ay hindi pa narinig kailanman. Tama, walang bayad sa loob ng 3 buwan mula sa pagpasok sa gusaling Shen. Ngunit lahat ng kita ay dapat dumaan sa isang account ng mall. Kukunin ng Shen ang 20%. Kung ayaw nyo, lumabas sa kaliwa. Ngunit nangako ako pagkatapos ng 3 buwan. Ang inyong tradisyonal na tindahan ay magiging walang tao. Mga ginoo at ginang. Malaking benta sa pagbubukas ngayon. Sa lahat ng pagbili na umabot ng 1-0 layang. Maaaring mag-apply para sa Shen membership card. Gamit ang card, 1-0% diskwento sa lahat. Sa bawat gastusin ng 1 layang, makakakuha ng 1 puntos. Ang mga puntos ay maaaring gamitin bilang pera. At maaari ring ipagpalit sa eksklusibong mga blind box at mga pampalasa mula sa kanlurang rehiyon. Mag-recharge ng 50 layang para maging golden Sa ikalawang palapag at ikasyam na palapag, hindi na kailangang maghintay. Mag-recharge ng 500 yuan. Pasok sa Black Diamond Eksklusibong tagapayo, sasamahan ka buong proseso. Pwede ka pang sumakay sa langit na elevator.
Diretso sa top floor na may premium na kwarto. Recharge ako ng 500 yuan. Gusto kong maging Black Diamond. Gusto kong umakyat sa hagdang langit. Talagang umangat na ako. Iulat mo, Ginoong Dalaga. Malaking benta sa pagbubukas. Sa Jiuqing, umabot ang kita sa 350,000 tile ng pilak. Matapos ibawas ang komisyon ng mga negosyante at gastos. Netong kita ay 150,000 tile. Naiintindihan, bumaba na para kunin ang gantimpala. Paalalahanan ang lahat ng mga gwardya na maging alerto ngayong gabi. Bantayan ang silid ng salapi. Yayaman na tayo, Luyuan. Talagang yayaman tayo. Pinakamayaman sa Song. Tayo lamang ang karapat-dapat. Director Shen. Kung may kapangyarihan, may kapangyarihan. Ang paghahatid ng komersyal na kompleks na ito. Satisfy ka pa ba? Ay naku. Kailangan ng pera, hindi ng buhay. Bilangin ang pera hanggang sa mangalay ang kamay. Sa modernong panahon, tiyak na magiging trending. Luyuan. Sa totoo lang, kahit na ang sistema ay naka-unbind na ngayon, ang kontrata ng ating kumpanya ay dapat hindi rin magtatapos, di ba? Hindi rin siguro. Shenman, sa tingin mo, tayo ba? Ginoo at ginang. Hala, umuulan na. Biglang nasunog ang unang palapag ng tinda. At may isang grupo ng mga nakamaskara, nakasuot ng itim, pumasok at pumatay. Saksakin ang sinuman. Diretso sa silid ng yelo sa tuktok. Pwede ang pera. Pero hindi ang buhay. Masyadong makitid ang daan sa labas ng Luyuan. Gamitin ang pisikal na sobrang bilis. Naiintindihan, Boss Eng. Ye. Ay nako, ang mga mata ko. Gagamitin ko ang pera para mapatay kayo. Binilinan at dinala magdamag sa harap ng pinto ng gobernador. Nais niyong sunugin ang punong pera ko. Sa susunod na buhay na lang. Ding, ang panghuling hatol ay naipasa. Ang host ay humarap sa krisis ng buhay at kamatayan. Nakipagtulungan ng walang mali-mali. Nakapasa ang tiwala sa pinakamataas na marka. Binabati ko kayong dalawa. Natapos na ang huling pagsusulit bilang kasosyo sa Song. Ang sistema ay permanenteng magbubukod sa loob ng 72 oras. Sa oras na yon, tuluyang matatanggal ang 1 metro na buhay at kamatayan na linya. Ang lahat ng skill blueprints ay permanenteng maimbak sa alaala ng host. Nagsimula na ang countdown. 71 oras, 59 minuto, 59 segundo. Malapit na tayong maghiwalay. Nga. Binabati kita, Director Shen. Sa loob ng 3 araw, ikaw ay tunay na. Malayang babae na mayaman sa sinaunang panahon. Hindi mo na kailangang magpasakop sa akin bilang ikalawang partido. Binabati rin kita, malaya ka na, Manager Lu. May mga plano at pera. Maaari kang magsimula ng iyong imperyo sa infrastruktura anumang oras. Ay naku. Masakit. Anong nangyari, na-sprain ba ang paa mo? Tignan ko kung gaano kalala. Mukhang na-injure ko ito habang bumabagsak kagabi. Luyuan, sobrang sakit ng paa ko. Hindi na ako makalakad. Hawak mo ako pauwi sa kwarto, okay? Lene. Huwag galawin kung nasaktan ang paa mo. Hahawakan kita papasok. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan nitong mga araw na ito. Kailangan kitang alagaan ng malapit. Kung sakaling may peligro ulit, hindi ka makakatakas kahit tumakbo ka. Hala. Ay. Bakit di ka kumakain? Ay, kagabi habang nakikipaglaban sa mamamatay tao. Parang nasaktan ang balikat ko. Ngayon, wala na akong lakas para humawak ng chopsticks. Sa bawat galaw, sobrang sakit. Nasaktan ako, paano hindi ko ito napansin kahapon? Hayaan mo akong tingnan. Nasira ba ang buto? Kuya Anim, pumunta ka na kunin ang doktor. Huwag, hindi na kailangang kumuha ng doktor. Kahit magpunta ang doktor, wala rin siyang magagawa, kailangan lang magpahinga. Ito talaga ang pagkain, hindi ko na talaga kayang kainin. Pwede na lang ba akong magutom? Bakit ka magugutom? Buksan mo ang bibig mo. Lanan. Anong nangyari? Natatakot ako sa kulog. Nang bata pa ang orihinal na may-ari, tinamaan ng kidlat ang puno sa bakuran. May trauma siya. Hindi ako makatulog mag-isa. Pwede ba akong matulog sa sahig mo ngayong gabi? Anong ginagawa mo sa sahig? Anong sistema ang kailangang unbind bukas? Anong balak mo? Bakit mo ako pinapansin? Wala namang ikaw dito para magalit ako. Baka mag-hire ako ng 1-0 o 8 na accountant. Araw-araw akong bibigyan ng ulat. Kaya mo ba? Ang mga walang kwentang tao ay hindi makapatay ng isang babae. Ang kayamanan ng demonyang babae ng pamilya Shen at ng iskolar ay seryosong nagbabanta sa plano ng Ginoo. Dahil hindi nagtagumpay sa pagpatay, gagamitin na lang natin ang malakas na ulan. Para sa isang pagkawasak na sabay-sabay. Magpadala ng mensahe sa mga bandido ng Black Wine Stronghold. Samantalahin ang malakas na ulan para sa isang matinding atake sa Shenfu.
Lunukin mo ng buo ang dalawang matabang tupa. Buka ang bibig. Baka kulang ang tamis na binigay ni Direction. Ako ay may work-related injury. Hindi ka kasi nagbibigay ng tamang benepisyo sa empleyado. Ano ba yung work injury na yan? Sabi ng doktor, hindi pa magaling ang mga buto sa ribs mo, huwag masyadong matamis at mataba. Kung mag-iingay ka pa, ipapasa ko na lang sa accounting ang kaso mo. Lahat ng gastusin sa medisina ay ibabawas mula sa dibidendo. Masamang kapitalista. Pero dahil sa 3 buwan, na lagi kang nagdadala ng tsaa at tubig, bibigyan kita ng pagkakataon na patawarin kita. Tama, tungkol sa kaso ng mga nasa likod ng lahat. Nakatapos na ito ngayon. Sa loob ng 3 buwan, nagsalita ako mula sa aking kama sa ospital. Yung sistema ng financial penetration audit na yung ipinatupad. Ano ang resulta? Pagsasakripisyo sa mas mababang antas. Inutusan ko ang lahat ng lihim na linya ng Shen. Nasuriin ang mga libro ng yin-yang ng mga salt transporters sa loob ng 10 taon. Gamit ang cross-comparison at pagsubaybay sa daloy ng pondo. Napinilit kong iguhit ang kanilang money laundering chain. Na naging isang malinaw na mapa. Ang matibay na ebidensya kasama ang rekomendasyon ng gobernador. Direktang naipasa sa Imperial Censorate sa Beijing. Kaninang umaga, inilabas ang utos ng hari. Ang lahat ng miyembro ng Salt Transport Office ay papatayin. Kasama ang mga tauhan at mga bandido ng Black Wine Village ay haharap sa parusang kamatayan pagkatapos ng pista. Ang aming mga pinuno ay matatag. Naalis na ang mga hadlang. Dapat na muling magbukas ang ating malaking kagalakang lungsod, di ba? Hindi lang dapat magbukas, kundi maglunsad din ng walang katulad na malaking sale na bababa sa presyo. Na-restore ko na ang unang palapag na nasunog. Ngayon, gusto kong dalhin ang Juice City sa Beijing. Gusto kong gawing cash flow ng imperyo ng Song. Ang salapi ng Shen's Trading Company. Sa loob ng 7 araw, magbubukas muli ang Juice City 2.0 na may malaking pagbabago. Mas masigla ng 10 beses kaysa noong una nitong pagbubukas. Dagsa ng tao. Mag-imbita ng 5 kaibigan para maging miyembro. Kumuha ng libreng pabango mula sa kanlurang rehiyon. Tulungan mo akong makabuo ng tao. Pinakamataas na silid sa 2 palapag ng teatro. Orihinal na presyo 300 layang. Ngayon, may limitadong oras na benta sa 79 layang, bilhin na. Ano ang pinapanood mo? Tinitingnan natin ang ating bansa. Ano ito? Ito ang huling proyekto na isinumite ni Part E kay Boss Part A ng kanilang plano. Luyuan ang tanga mong yan. Sino ba namang magpapakasal gamit ang kontrata? Sa modernong panahon, magkaaway tayo. Nung unang pumasok ako, tayo ay mga magkaaway na magkapareha. Pinipilit tayo ng sistema na magkasama. Pero alam ko, mula nang mamatay ka sa apoy at niyakap mo ako ng mahigpit, at hindi umalis mula noon, walang magagawa, nahulog na ako sa iyo ng walang pag-asa at sobra. Kahit na naalis na ang sistema, gusto ng puso ko na manatiling nakatali sa iyo buong buhay ko ng buong puso. Ama ng Partido A. Itong panghabang buhay na kasunduan ng pagiging katuwang. Handa ka bang pumirma at maglagay ng selyo? Magiging epektibo ang kontrata. Lupsinye, sa buhay mo, ikaw ay pag-ari ko, si Shenman. Sa kamatayan, ikaw ay magiging patay kong empleyado. Kung maglakas loob kang tumingin sa ibang babae, pababayaan kitang mawalan ng lahat. Sundin ang utos, mahal na asawa. Hahaha.